Silipin na natin ang paghahanda sa bagyong Nando ng mga taga-Cagayan. Pinatibay na ang mga bahay roon at may nakahanda ng backup na kuryente sakaling mag-brownout. Mula po sa Santa Ana, Cagayan, nakatutok live si Nico Juan. Nico. Vicky, maraming residente rito sa Santa Ana, Cagayan ang ayaw na raw ulit maranasan ang kanilang naranasan noong Super Typhoon Ompong noong 2018. Kaya naman mas naghahanda na ngayong bagyong Nando. May mga sako na ng buhangin ng bubong ng ilang bahay sa gilid ng dagat dito sa Santa Ana, Cagayan. Mga pabigat daw ito para hindi liparin ang kanilang mga bubong sakaling manalasa ang bagyong Nando. Kasi limagyan ko ng buhangin yan kasi ilipat-lipat na naman. Ang ibang bahay kundi bato, kahoy ang pabigat. At dahil madalas daanan ng bagyo ang Santa Ana, natuto na raw si Joanne. Naghahanda na kami sir yung mga kit namin, yung mga damit namin, yung mga flashlight ganon, china-charge na namin. Maliwalas ang panahon sa Santa Ana sa maghapon, pero base sa mga naranasan ng mga taga rito, dito raw sila mas natatakot. Naranasan na raw kasi nila na ang tubig dagat ay umaabot na halos sa kanilang komunidad. Ito daw yung parang kampante ka pero mas malakas sir. Nung Ompong, hindi kami nakapaghanda nun sir. Yung mga bubong, marami talagang nilipat sir. May mga mangingisdang susubukan daw umisa pa ng palaot bukas. Nag-abiso na raw ang Coast Guard sa kanila ng no sailing warning pagdating ng linggo. Baka uling laot tayo bukas sir kasi baka linggo walang din na kami maglaot. Kasi malakas talagang parating na bagyo. Baka sakali may swerte di pa pang-ulam. Pang-ulam sa bagyo sir, mahirap naman walang mga bata, walang maulam. Sa ngayon, nakadaong pa mga bangka ng mga mangingisda dito sa Pampang sa Santa Ana, Cagayan. Pero ayon sa kanila, simula bukas ng hapon, isa-isa na nilang itatali at iangat sa mas mataas na lugar ang kanilang mga bangka para hindi masira. Lalo't ayon sa MDRRMO, kapag signal number 3 hanggang signal number 5, ang alon dito sa Santa Ana umaabot ng 5 metro. Ang MDRRMO ng Santa Ana ay nilabas ng rubber boats at inihanda na mga gagamitin sakaling kakailanganin ng clearing operations. May nakaabang ding relief goods. Naka-standby rin ang kanilang mobile energy system sakaling mawalan ng supply ng kuryente. Maski 2 araw, 3 araw yan na walang kuryente, kaya niyang i-operate itong EOC natin. Kaya continuous pa rin yung operation maski brand out. Posible ring magsagawa ng preemptive evacuation sa linggo. Malaking tulong din daw ang mga bagong gawang seawall para hindi umapaw ang tubig sa mga kabahayan. Sa bayan ng Gonzaga, nagmamadaling mag-ani ng palay ang mga magsasaka. Rekta na rin silang benta sa mga buyer. Para hindi masayang po. Masasayang ng pagod namin kung hindi na maaani agad. Ayon sa PDRRMO ng Cagayan, dahil hindi halos nagamit ang mga inihanda para sa bagyong Mirasol, ito na rin na naka-standby para sa bagyong Nando. Yung mga prepositioned stockpile ng mga local governments pati barangay, in place pa rin lahat yan. The same yung mga deployment ng mga personnels ng mga rescue units ng MDRMO, maging yung mga quick response team ng province ay in place pa din. So, walang magbabago doon sa preparation natin. Vicky, ayon sa PDRRMO ng Cagayan, storm surge ang pinakabinabantayan nila sa coastal area ng kanilang probinsya. Gaya rito sa Santa Ana, Cagayan, lalot off the shore ang tahak nitong bagyong Nando. At sakali man daw na magtuloy-tuloy ang pag-uulan ay pinag-iingat din nila yung mga nasa mountainous area gaya nitong Gataran at Bagao dahil sa banta ng landslide. Yan muna ang latest mula rito sa Cagayan Valley. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Nico Wahe.